pa bang nagpapakulay? Sabi nga namin sa Maritas University, uy, magpakulay naman kayo dyan. Magpakulay naman daw kayo dyan. No? Yes, magandang araw nga po sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga subscribers namin. Uy, ang Unbettable Channel ay halos may 23,000 na subscribers manifesting. Dapat 50,000 na yan. Go lang. Oh. Okay. Dahil birthday month ko pa rin, ay makike-Captain America ako ngayon. Dahil ito po yung episode na talagang tuwan-tuwa ako na pinadala ng Walt Disney something itong sina... Ganun naman talaga. Di ba naalala ko dati si Donnie Pangilinan, may interview siya sa Hollywood actor, hindi ko maalala kung sino. Pero ito, mas nagmarka kasi sa akin. Kasi yung si Kylie Cherry at saka si J.K. Labajo, pinadala sila ng Walt Disney Children X something para sila ang mag-interviews dito kay Anthony Mackie, yung bago nating gumaganap na Captain America. Susyol! Kahit ramdam ko at kitang-kita ko na medyo kabado itong dalawa na to. Kasi ang nag-post si Kylie na makikita mo, napaka-confident. Kasi alam mo naman, mga English-speaking din to mga to, no? Although, mga laking sila, Visaya, alam mo naman mga Visayan kapatid natin, kapamilya, talagang mahuhusay mag-Ingles. So, ang galing nilang naitatawid yung mga pagtatanong nila dito sa bagong gumaganap na Captain America na si Anthony Mackie. Kasi, napaka-casual. Tapos, tinatrato, ang treatment talaga sa kanila ni Anthony, parang mga members of the press, kumbaga na, ito yung may junket. Tawag namin nung araw dyan sa Warner Brothers, nung ako po'y publicist pa ng Warner Brothers, ang tawag namin yan junket. Tapos, pag may mga pelikulang ipapalabas na mga major studios from Warner at kung ano man yung dinidistribute at nire-release ng Warner sa Philippines, may mga special junkets kami tinatawag. So nagpapadala tayo ng mga kaibigan natin sa panulat or sa media na nag-i-interview. During my time, ang madalas naming pinapadala dyan ay ang aking kumpare at ang yumaong editor ng Philippine Star na si Kuya Ricky Lo, tapos si Chris Aquino, ang kumaring Chris Aquino, si Tintin Brasola. Yun yung mga panahon ko nung nasa Warner Brothers ako, na sila yung madalas naming napipili or binibigyan ng pagkakataon na makasalamuha or ma-interview yung mga Hollywood actors natin or Hollywood stars na nagpo-promote ng kanilang mga movies. And ako, bilang publicist, sumasama ako sa mga junket. Although, syempre hindi ako kasama sa nag-i-interview dahil ako nga nagdi-disseminate nung publicity dito sa Philippines. So, di ba? Basing sa kung ano yung nag-gather namin na mga information doon sa mga ini-interview. Pero, during the event, nandoon po ako, di ba? Kasi social, charot. So, yun yung mga panahon na nami-miss ko rin actually na yung everyday nanonood kami ng mga movies, siguro sa isang araw, 2-3 pelikula. Literally, talagang wala pang cut yun, ha? Hindi pa pinuputol, hindi pa dumadaan sa census. Bago pa namin isubmit sa MTRCB for review, kami na munang nanonood para kami ang nagbibigay ng suggestion. Ayan, dapat paputulan yan, dapat iklian yan. May mga ganun na kami nung araw. Ang saya lang ng mga panahon na yun nung ako po'y nasa Warner Brothers pa. At saka iba pang film distributing outfit kagaya ng Columbia Pictures, tapos yung mga small players like Mever Films, yung Gemma Films, Pioneer Films na may mga English or may mga foreign movies din silang dinidistribute sa bansa. So anyway, going back to JK and Kylie, ang saya nung eksena na napanood natin kasi syempre pambata yung Captain America. Alam naman natin, isa yan sa mga Marvel heroes na talaga namang tinututukan, sinusubaybayan at tinahangaan aside from yung mga sina Iron Man, sina Spider-Man, sino pa ba? Yung mga iba pang Avengers. Isa yan si Captain America sa most loved na mga Marvel heroes or characters na talaga namang kilala sa buong mundo. So, ang saya lang siguro na imbibe ko yung flow ng conversation ni na Kylie at saka ni Jakey kay Anthony, na although si Anthony alam natin siguro mga nasa early 40s na siya, ito namang sina Kylie at saka sina JK, mga mid-20s lang yan, di ba? So, ang ganda, kahit may ang ilang dekada yung generation gap, kumbaga, yung naging flow ng conversation, sumentro pa din doon sa hilig natin, yung pagkabata sa atin, yung the child in us na
ano ang masasabi mo na hinahangaan ka sa buong mundo, yung karakter na pinoportray mo, bla bla bla, and so on and so forth. Plus the fact na hindi naging sentro ng usapan nila na nung araw, 'di ba, ang nakikita lang natin ang portray ng mga ganong heroes ay yung mga puti, 'di ba, mga American ganyan. This time kasi itong si Anthony Mackie he is a black American actor na sabi niya since bata din daw siya, pinangarap din niya maging isang superhero. And this time nga, sa pag-portray niya ng Captain America, natupad yon. At sana nga, naiintindihan ng mga bata ngayon sa buong mundo na nag-i-evolve din ang pagkakaroon natin ng mga superheroes. And ang saya-saya ko na kahit medyo nauutal ng konti itong si Kylie, kitang-kita mo yung pagka-fan nila, kitang-kita mo yung pagkabata nila na nasa mid-20s na sila, nararamdaman mo pa rin sila talagang parte sila ng mga kinalakihan nila mga superheroes nung araw. And on that, segue ko lang itong kay JK kasi 'di ba may nangyari in the past 2 weeks, 3 weeks ago na naging guest siya sa isang festival dyan sa Iloilo City, yung Dinagyang Festival na kung saan nag-perform siya at kinanta niya yung Ere, na alam naman natin na may lyrics yung song na medyo mura, something like that, na hindi nagustuhan ng mayor ng Iloilo at saka ng mga council na bumubuo ng festival na dahil bilang isang religious festivity daw yung Dinagyang Festival, dapat lang naman daw hindi daw inappropriate kumbaga doon sa event yung ginawa daw ni JK na dapat lang daw siyang humingi ng apology or something. Pero as of now, habang binavlog po namin ito, second week ng February, birthday week ng inyong lingkod, Papa Unbearable, February 12. Birthday ni JK. Ay, birthday din ni JK? Ngayon. Ngayon February, ngayon ba binavlog natin to? February 8, 7? Wow! Happy birthday, JK, sabi ni Don Don. Diba? So anyway, ang as of now na binavlog po nga namin nito is hindi pa yata nagre-release or nagbibigay ng anumang statement itong si JK tungkol dun sa hinihingi ng Dinagyang Festival or Iloilo City Council na nagpatakbo nitong Dinagyang Festival sa Iloilo. And although may mga nagbibigay naman ng payag na sana daw bago daw kinuha si JK ay sana inalam muna yung yung lalo na yung repertoire niya, kasi alam mo naman na medyo bilang isang songwriter din at parang pop rock artist itong si JK, talagang ang linyahan niya medyo naughty, may mga ganun talaga siyang letra or mga lyrics na parte ng kanyang kanta na ginagamit yung mga ganung salita or yun sabi nga natin pagmumura or what. So ano lang yan nagkakaintindihan lang kasi may mga bagay talaga siguro, lalo ako dahil ako nagdadala din ako, nagbubook din ako ng mga events sa mga ng mga artista at mga events, talagang ako ini-inform ko yung kumukuha sa akin na kunwari sa ganito para sa hindi ba ma-offend yung ganyan, hindi may mga ganung usapan. Siguro may pagkukulang lang sa ganung sa parte na yon na dapat iniintindi at nagkakaintindihan. Kasi diba maalala na naman natin yan si Julian San Jose na talaga namang inappropriate yung kanta na kinanta niya doon sa ibabaw sa altar sa loob ng simbahan mismo. Kaya mabilisan yung pag-apologize o paghihingi ng patawad ng kapwa parte, kasi humingi si Julian ng apology, humingi din naman yung nag-organisa ng apology kasi nga hindi nga sila masyadong alam mo, sa sobrang busy. This time kay JK parang ganun din, sana maplansya kasi nga nagagamit yung relihiyon o yung sabihin na natin yung festivity na ganun sa bagay na dapat hindi naman, kasi hindi naman dapat pinpersonal kumbaga. And with Kylie naman, alam natin itong baby Kylie ko ay may mga gagawing palabas show. May project siya after nung ginawa nila yung mga high school something na series na medyo nag-lay low ng konti. May pelikulang naka-line up ayon sa aming sources sa Cornerstone, bilang isang Cornerstone talent siya. May naka-line up siyang movie, and yun na nga, mas po-focus yata siya sa pag-host. Sabi nga natin, isa siya sa mga batang artista na binibigyan naman ng chance na makapag-host din ng show. Ganun sila kagagaling. Sabi nga natin, kita mo naman, na-interview ang isang Hollywood star. Naka-level nila si Anthony Mackie, ang bagong Captain America. And on that note, pansamantala po tayo magpapasalamat at magbababay. Again, pakulay naman sa mga nagbe-birthday dyan. Ambet Nabus po, nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming I love you sa inyong mga supporters. And yes, Ambet Channel.